Dito sa loob ng GCash app, pwedeng-pwede nang mag-request ng PSA birth certificate or marriage certificate or Senomar. Pag-usapan natin yung actual na experience, magkakaroon ba ng problema, at ano yung mga kakailanganin mula sa atin. By the way, first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa loob ng GLive. Bali pag nag-login kayo sa GCash app, under Explore the app, merong GLive dyan. Kung hindi nyo to nakikita agad, i-check nyo lang yung sa kaliwa o sa kanan or view all. Pero sa akin, nakita ko na agad. Tap natin yan. At makikita mo agad dito yung PSA helpline. Tap natin yan. At magkakaroon ng permission na i-share yung information from GCash to PSA. I-check lang tong dalawa. Tap continue. Yung terms and conditions, scroll down hanggang baba. Tap I agree. Ito yung information sa GCash, automatically populated na ito. And then, ang gagawin natin ay fill upan lang yung the rest ng information. Kapag okay na, i-tap lang tong submit. By the way, ang required lang na i-check dito ay yung terms and conditions at privacy policy. Next naman, ano daw yung PSA certificate na gustong i-request or i-order? Pwedeng birth certificate, marriage, Senomar, or yung sa death. Kapag birth, ang pwede lang i-request ay yung sayo, sa parents mo, or sa anak. Hindi pwede yun sa siblings, sa apo, sa grandparents, or sa ibang tao. Ganon din sa marriage, Senomar. Try natin yung sa birth certificate para sa sarili mo. Tatanungin yung dahilan, pwedeng passport o yung iba pa dito. Kung sakaling walang pasok dito sa taas, piliin ang others, and then kung ano man yung maisipan mo dahilan, ilagay mo na lang dito. Sa akin, personal copy. And then, how would you like to receive the certificate? Pwede kasing via PDF, downloadin mo lang, or via delivery. Try natin yung delivery, tap yung next. Dahil may information na from GCash na pinasa or shinare sa PSA, automatically may information na dito. That's why dapat accurate yung information na nasa GCash kasi yun din yung magpapakita dito. I-fill upan mo lang yung the rest ng information. Pero kung sa iba naman yung i-request mo, pumunta lang sa main menu. Halimbawa, try natin yung sa parents, sa tatay. And then, personal reason din, delivery din yung mode. Birth certificate, ilalagay mo rito yung information tungkol sa may-ari ng birth certificate. For this case, yung sa tatay. And then, yung birthday din niya. Pwedeng i-tap yung here. I-scroll down dito, piliin din yung tamang buwan at araw. Make sure lang na tama yung pangalan at birth information na nag-a-appear sa birth certificate para hindi magkaroon ng problema sa delivery. Birth country, saan pinanganak, kung ano yung nasa birth certificate siyang ilalagay dito. Ilalagay din yung pangalan ng tatay niya o ng lolo mo. Next naman ay yung sa lola mo o yung sa nanay niya nung dalaga pa. Kapag merong issue or parang mali, magkakaroon ng error message na katulad nito. Itama lang yon and then tap yung next para mag-proceed sa next step. Delivery address, saan ipapadala yung birth certificate. Also, ikaw ba yung tatanggap o ibang tao? Kung sakaling ibang tao, ilagay dito yung detalye tungkol sa authorized representative. Tandaan na dapat nasa legal age at mag-prepare ng ID kapag andyan na yung courier o yung magde-deliver. Ilang kopya? Pwedeng dalawa, pwedeng higit pa, pero sa akin isa lang. Tap yung next. Ito yung details tungkol dun sa request na birth certificate. Kapag okay na to, pwede mag-proceed, place order. Pero pag may kailangan i-update, balik lang sa mga previous pages. Sa atin, place order na, pay via GCash, at ang gagawin nyo lang is piliin lang kung ano yung pambayad. For this case, GCash balance lang, hindi ina-allow pa sa ngayon yung sa GCredit. Tap natin yung pay, at ito na. Paid na siya. Pag chinek nyo sa transactions, nabawas na nga yung 365 pesos na PSA certificate. Ito yung actual cost at yun yung step-by-step guide kung paano nga ba mag-request. Sa susunod na video, gagawa kami ng actual na experience kung nagkaroon ba ng problema sa delivery. And please let us know kung nakatulong man tong video na to by clicking the like button, and see you sa mga next videos. Bye-bye!